Reverendo Padre Herbert Camacho, ang ating kura paroko at naulilang anak ng ating kapatid na pumanaw, mga kapamilya at kaibigan ni Herminio, mga kapatid na pari at iba pang nakikiramay, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Sa ngalan ng buong bayan ng Diyos, Archdiocese ng Maynila, ipinaabot ko kay Father Herbert at sa buong pamilya Camacho ang aking lubos na pakikiramay. Mga kapatid, si Herminio na kapatid nating pumanaw ay isang ama, isang tatay. Ngayong ipinagdarasal natin ang kanyang lubos na kaligtasan at kapahingahan, alalahanin at ipagpasalamat din natin ang kanyang pagiging ama. Sabi nila, meron daw tatlong kapangyarihan ng ang isang ama: magtaguyod, magtanggol, at magtapat ng pag-ibig. There are three powers of a father: to provide, to protect, and to profess love. Ang unang kapangyarihan ng isang ama ay magtaguyod, the power to provide. Ang ama ang haligi ng tahanan. Maraming mga ama ang gumigising ng maaga, umuwi na ng gabi, at nagtitiis ng pagod at problema para lamang masigurado na may pagkain sa hapag, may pangmatrikula ang mga anak, at may pag-asang makakapitan ang kanilang pamilya. Sa Ebanghelyo ngayon mula kay San Juan, ipinakita ni Jesus ang puso ng Diyos Ama nang sabihin niya, "Hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, at hindi ko pababayaang mawala kahit isa man sa mga binigay sa akin." Ang Diyos ay hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya, hindi tumatalikod. Sa halip, siya ay Diyos na nagtataguyod hanggang wakas. At ganyan din ang isang mabuting ama. Bagaman hindi siya perpekto at marami siyang pagkukulang, ang kanyang mga pagod at pagsisikap ay pawang handog sa kanyang pamilya. Marahil marami sa atin dito ang may alaala ng ganyang pagtataguyod ni Herminio para sa inyo. Hindi man siya palaging nagsasabi kung gaano niya kayo kamahal, ipinakikita niya ito sa araw-araw niyang pagsisikap, pagsisipag, at pagsisigasig upang maitaguyod ang inyong pamilya. Sa mga sandaling ito, samantalang ipinagluluksa ninyo ang kanyang pagpanaw, ipagpasalamat ninyo rin ang lahat ng paraan na siya ay naging larawan ng Diyos Ama na nagtataguyod sa atin. Ang ikalawang kapangyarihan ng isang ama ay magtanggol, the power to protect. Kapag may panganib, ang ama ang unang humaharap. Kapag may problema, siya ang sasalo. Kapag may takot, siya ang nagpapakatatag. Kahit na minsan, siya rin ay nangangamba. Marahil ay meron din kayong alaala ng pagtatanggol sa inyo ni Herminio, at maaaring ipinagtanggol niya kayo, hindi lamang mula sa panganib, kundi maging sa bitag ng kamalian at kasalanan. Ito nga rin ang pahiwatig ni San Pablo
tungkol sa Diyos Ama sa ating ikalawang pagbasa. Anya sa mga taga-Roma, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Napakagandang paalala nito sa oras ng ating pagdadalamhati, sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya, kundi laging nagtatanggol at nagliligtas. Sinabi pa ni San Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit kamatayan ay hindi kayang pumatid sa pag-ibig ng Diyos. Sa sandali ng pagpanaw ni Herminio, tila may puwang na hindi mapupunan. May katahimikang masakit pakinggan. May pwestong hindi nauupuan o hihigaan. Ngunit sinasabi ng ating pananampalataya, ng kawalan ay hindi katapusan ng lahat, sapagkat ang Diyos na lakas at tanggulan natin ay patuloy na yumayakap kay Herminio ngayon sa buhay na walang hanggan. Kaya naman, kahit na may luha, meron ding pag-asa. Kahit may dalamhati, ay mayroong pananampalataya, sapagkat may Diyos Ama na nagtatanggol at nagliligtas sa atin. At ang ikatlong kapangyarihan ng isang Ama ay magtapat ng pag-ibig, the power to profess love. Sa unang pagbasa mula kay Job, narinig natin, alam kong nabubuhay ang aking tagapagligtas. At sinabi ito ni Job sa panahon na dumaranas siya ng matinding paghihirap. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, na natiling siyang tapat at magpagmahal sa kanyang Diyos. At ganun din ang pag-ibig ng isang ama. Nananatili itong tapat. Hindi ito nawawala kahit mahirap ang buhay. Hindi ito nababago kahit may problema. Hindi ito humihina kahit may mga hamon. Ang pag-ibig ng Ama ay madalas tahimik, ngunit matatag. Minsan hindi nila ito sinasabi sa salita, pero nakikita sa kanilang mga gawa. Sa tuwing binabanggit nila ang ikinatutuwa nila tungkol sa atin. Sa tuwing kumikilo sila para sa kapakanan natin. Sa tuwing sinasamahan nila tayo kapag kailangan natin ng kasama. Sa tuwing nag-aabot sila ng mga bagay na makakatulong at makakapagpasaya sa atin. At sa tuwing niyayakap o inaakbayan nila tayo sa kanilang paglalambing at pagmamahal. Mga kapatid na nagdadalamhati, sa gitna ng inyong lungkot ngayon, alalahanin niyo rin kung paanong ipinagtapat ni Herminio ang pagmamahal niya sa inyo. Hindi man siya perpekto, sinikap niyang iparamdam ang kanyang pag-ibig sa inyo sa kabila ng kanyang mga kahinaan, kakulangan at hangganan. Ang kanyang pamana sa inyo ay hindi lamang mga bagay o ari-arian, kundi mga banal na alaala ng pag-ibig, kabutihan at katapatan. Ang pamana niya sa ating pamayanan, ang isang anak na pari, si Father Herbert. Siya ay tanda ng kanyang pagmamahal sa Diyos at sa simbahan. Ipagpasalamat natin ngayon ang lahat ng paraan na sa Herminio ay naging larawan ng Diyos Ama na tapat sa pagmamahal sa atin. Mga kapatid,
Ipinakilala ni Jesus ang Diyos sa atin bilang isang Ama, isang Amang nagtataguyod, nagtatanggol at nagtatapat ng pagmamahal sa atin. In God we have a Father who provides for us, protects us, and professes His love for us. May we also emulate these virtues in life and mission as Christians. Sa ating pagdarasal para kay Herminio, isang butihing ama, ihabilin din natin siya sa ating Diyos Amang mawain at mapagligtas. Ipagpasalamat natin sa Diyos na inihandog niya sa mundo si Herminio bilang isang ama, asawa, kapamilya at kaibigan. Pagkalooban nawa siya ng Diyos ng lubos na kapayapaan at silayan siya ng liwanag na walang hanggan. Amen.